faith alone ka, di ba? Faith lang, save na. O, patunayan mo, sabi mo yan eh. Huwag ka magsisinungaling. Kaya nga ito, palakihan mo ako. Oo, Tama-tama sige sa live ko. na, Yan, oo. nakaano na yan, no? Oo, sige. Wala'y problema. Oh. Sinturon Yan. paggamit niyan. Yan, Lang. Ngayon, ano ba yung sinasabi dun sa James 2? Ayun, ano ba yung sinasabi sa James 2? Yung sinasabi sa James 2, by the law. Kasi binanggit doon, yung 10 utos, di ba? Huwag kang papatay, tas huwag kang mangangalunya, di ba? Love your thy neighbor. Di ba nakasulat doon? Di ba? Wait lang, kunin ko lang yung isa kong cellphone, ha? Eto lang, hindi tayo aalis sa James 2. Oh, wala akong ibang gagamitin kundi James 2 lang, chapter 2 lang. Hindi ako alis dito. Ayan. O, tingnan mo. Anong katunayan bro, na mga ligtas na to? Tingnan mo, ha. Sabi dito, mga kapatid ko, mga kapatid na yung tawag niya eh, mga kapatid yung tawag niya. Yayamang mayroon kayong pananampalataya. May pananampalataya na to. O, sabi dito, ng ating Panginoong Hesukristo. Binabanggit na dito yung Panginoon. Mayroon na silang pananampalataya. Mga ligtas na to. Sabi dito, na kaluwalhatian, huwag nagtatangi ng mga tao. O, verse 2. Sabi dito, sapagkat kung may pumapasok na pumapasok sa iyong sinagoga, ang isang tao na may singsing na ginto, na may magandang kasuotan, at may pumapasok namang isang dukha na may damit na hamak. Verse 3, at iyong itangi ang may suot na damit ng maganda, at iyong sabihin, maupo ka rito sa dakong mabuti, at dukha ay iyong sabihin, tumayo ka yan at maupo ka sa ibabaw ng aking tungtungan. Verse 4, hindi ba kayo nagtatangi sa iyong sarili at nagiging hukom na may masamang pag-isip? Verse 5, dinggin niyo mga minamahal kong kapatid, hindi ba pinili ng Diyos ang mga dukha sa libutan ito upang maging mayaman sa pananampalataya at tagapagmana ng kaharan yung pinangako niya sa nagsibig? Ngunit inyong walang puri ang dukha. Hindi baga kayo pinahirapan ng mayaman, sila rin naman ang kumakalagkad sa inyo sa harapan ng hukuman? Hindi baga nilalapastangan nila yaong marangal na pangalan sa iyong tumawag? So, ito na, malapit na tayo. Gayon may kung ganapin ang kautusang hari, ayon sa katusulatan, ibigin mo ang iyong kapwa. Diba, nasa kautusan to eh. Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng sarili, nagsisigawan na mabuti. O, ganyan kung nagtatangi ng mga tao, nagkakasala kayo hinahatulan ng kautusan na gaya ng suwail. Sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan, ganyan ay natitisod sa isa, nagiging makasalanan sa lahat. Sapagkat nagsasabi, huwag kang mangalunya, nagsabi na, huwag kang papatay. Ngayon, kung ikaw ay nangalunya, ngunit pumapatay ka, naging suwail ka sa kautusan. Ngayon, kung titingnan natin dito sa verse 14, anong pakikinabangin mga kapatid ko kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya, ngunit walang gawa, makakapagligtas baga sa kanyang pananampalatayang tao? Ito, yan. Di ba sabi mo, ang sinasabi doon, makakapagligtas baga sa kanyang pananampalatayang yon. Ngayon, ang sinasabi doon ay in the sight of men. By the law ha. Ang sinasabi doon, justification by works. Ibig sabihin, makaligtas na ito. Serving faith, ibig sabihin, yung ano nila, yung faith nila, gawa doon sa pananampalataya nila. Ibig sabihin, kailangan ng action para maging true faith. Ligtas na eh. Ligtas na sila. Ayun o, ligtas na. Ang hinahanap na lang ni performance. Performance. Ngayon, sinasabi doon, ano ang kailangan? Ano ang kailangan para maging true faith? Yung mga dukha daw, tulungan nyo ayon sa kasulatan. Kasi kasulat doon, love your thy neighbor eh. Love your neighbor. Ibig sabihin, yung mga dukha, tulungan mo naman.
Kung tunay yung pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, tulungan mo yung mga dukha. Yung binanggit yung mga dukha eh. Di ba? Yan yung tunay na pananampalataya. Mga ligtas na ito, ayan o, sabi dito. Yung mga dukha, tulungan mo. Ayan o. Oh. Ang iyong itinanging ang may suot na damit na maganda at iyong sabihin, maupo ka rito. Sa dakong mabuti at sa dukha iyong sabihin, tumayo ka at maupo ka. Ngayon, ang sinasabi dito, yung mga dukha, wag yung hamakin. Kung tunay ang iyong pananampalataya, gumawa ka ng mabuti. Yung sinasabi dito, produce works, hindi para sa ikaliligtas. O, patunayan natin. O, sabi dito sa Tahimik ka muna. Nakinig naman kami. May tanong ako sa'yo dyan. Hindi, Kasi gusto kong mauna uli. ilang oras ba ako, bro? Hindi. Okay na, bro. May tanong lang ako sa'yo dyan. Ganito kasi, bro Naunawaan ko naman yung sabi mo. Sabi mo ganito, ligtas na yung mga kausap kay Santiago Ligtas dahil na may yung mga kausap dyan. dahil may pananampalataya sila, ligtas na. Tanong ko sa'yo, ulitin ko Sabi mo, ligtas na yung mga kausap dyan ni Santiago dahil may pananampalataya na sila, sabi mo. Ito ang tanong ko sa'yo, lahat ba ng may pananampalataya sa Biblia ay ligtas na? Yung ba ang paniniwala mo? Oo, Dalawa bro ang pananampalataya sa Biblia, bro. Hindi. Ganito. Ano mo yung tanong ko? Sabi mo kasi, pag may pananampalataya, ligtas na Kaya nga may pananampalataya ang mga tao dyan, kausap ni Santiago, ligtas na sila. Hindi. Kaya Ang tanong sagot ko ko, sa iyo. tapos mag-explain ako. Hindi, tahimik ka muna. Pinayagan kita magpayag Tahimik ka, huwag kang Sasagot tataka ako, sa tanong. Huwag kang tataka sa tanong. Sabi mo kasi, kaya sila ligtas dahil may pananampalataya sila. Kaya tanong ko sa'yo, sa Biblia ba, pag may pananampalataya ba, sinabi, ligtas na ba yon? Lahat sila ligtas na dahil may pananampalataya? Gina-justify na. Yes. Okay, yes. Ganito, kung mabasa ko sa'yo, merong pananampalataya pero hindi ligtas, tatanggapin mo, sinungaling ka. Sige, basahin mo, bro. Okay. Ganito, babasa ko Ako naman magpapayag. Okay lang sa'yo. Sige, bro. Para Kahit maliwanagin din ng mga tao. Ako naman ang may oras sunod ka naman. Bigyan din kita ng 5 minutes. 5 minutes din ako. Sige, okay. Sige, rebuttal tayo. Okay, ganito. Sabi mo kaganina, unang-una mga kapatid, no, sabi niya, kaya daw ligtas yun yung mga kausap ni Santiago dahil daw meron silang pananampalataya. Kaya sabi niya, ligtas na daw, na-justify na. Sa Biblia kasi mga kapatid, hindi naman lahat ng sumasampalataya doon ligtas na Merong mga sumasampalataya, hindi naman ligtas ito babasa tayo. Diyan din sa Santiago. Santiago 2:19. Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo nga ay nagsisisampalataya rin at nanginginig pa. Yung mga demonyo pala may pananampalataya rin nanginginig pa. Tanong, ligtas ba yung mga demonyo? O hindi? Ibig sabihin, hindi lahat ng may pananampalataya ligtas. Bakit? Kasi merong sumasampalataya kung tawagin ni Apostol Pablo, pakunwari. Pero may pananampalataya yon, kaya lang pakunwari. Ikalawang Timoteo 1:5. Inaalala ko ang pananampalatayang hindi pakunwari na nasa iyo, na namamalagi muna kay Loida na iyong lelang at kay Eunice na iyong ina, at ako'y naniniwalang lubos na sa iyo rin naman. Sabi ni Pablo kay Timoteo, meron palang pananampalatayang pakunwari. Siya kasi pag nakabasa ng pananampalataya, automatic okay na yun. Hindi niya alam maraming uri ang pananampalataya sa Biblia. Meron sumasampalataya, mga demonyo, hindi naman ligtas, nanginginig pa Meron naman pananampalatayang pakunwari. At meron ding pananampalataya, sinasabi ng Biblia mga kapatid, walang kabuluhan. Sabi diyan, 1 Korinto 15:2. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matyaga niyong iingatan ng aking salita na ipinapangaral sa inyo. Maliban na nga kung kayo'y magsisampalataya ng walang kabuluhan. Meron palang sumasampalataya pero walang kabuluhan Bakit? Mali yung pananampalataya niya. Pero may pananampalataya siya, kaya lang mali. Anong katunayan na merong pananampalatayang mali, pero kung tawagin din yung pananampalataya, pero mali?
O, basa. Titus ng 3 ng Gs. Ang taong may maling pananampalataya, pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway, ay itakwil mo na. Meron palang pananampalataya, mali eh. Kaya yung kausap ni Santiago, tanong, lahat ba ng pananampalataya na kausap ni Santiago? Ng mga taong sumasampalataya doon, lahat ba yon tama? Yung pananampalataya nila? Hindi. Merong mga maling pananampalataya doon eh. Na, kausap ni Santiago, mga mali ang pananampalataya. Bakit? Sabi ni Santiago sa kanila, binabalaan sila. Sabi, may pananampalataya kayo pero walang gawa. Sabi niya, sa Santiago 2 ng 14, anong papakinabangin mga kapatid ko? Kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya, ngunit walang mga gawa, maililigtas ka ba ng pananampalatayang iyan? Sabi ni Santiago, hindi ka kayang iligtas ng pananampalataya mo. Bakit? Mali kasi yung pananampalataya ng mga kausap ni Santiago. Mga wala silang gawa. Kaya sabi ni Santiago, kaya sabi ni Santiago, meron pumunta ritong kapatid, hubad. Sabi mo, ipanalangin na lang. Pero hindi mo naman ibinibigay yung mga bagay na nararapat niyang pangangailangan. Salita ka lang, ipapanalangin mo na lang. Pero meron kang kakayahang bigyan, pero hindi mo binibigay. O ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Kaya sabi ni Santiago, kaya yung maling pagkaunawa ng mga kausap ni Santiago dahil faith lang, ayaw na nilang gumawa, tinuturuan ni Santiago na magkaroon kayo ng gawa. Hindi kayo kayang iligtas ng pananampalataya lang. Kaya ang kausap diyan ni Santiago, halo-halo. Merong sumasampalatayang totoo, meron din sumasampalatayang mali. Maling pananampalataya. Kaya tinuturuan sila ni Santiagong gumawa. Itinatama ang kanilang pananampalataya. Sa kanya kasi pag nakabasa ng justify, inaring ganap, ligtas na sa kanya. Alam mo kapatid, tatanungin kita. Ito itatanong ko sa'yo ha. Yung bang mga inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, tanong ko sa'yo, naging sakdal na ba sila? Nang walang gawa? Tanong ko sa'yo, ano ang magpapasakdal sa pananampalataya? Pananampalataya lang o gawa? Ngayon, ang patutunayan natin, hindi to patungkol sa kaligtasan, yung sinasabi dito sa James 2:14. Balik nga tayo sa James 2:14. Hindi ba tungkol sa kaligtasan? Maililigtas baga siya ng pananampalatayang Hindi, iyan? wag mo Pananampalataya. mamimira. Bibigyan mo ba ako ng Kaligtasan, oras? Nakasulat Hindi ko kaligtasan, mababasa to. Hindi. Sabi mo kasi hindi nakakapagligtas eh. Hindi kaligtasan ang pinag-uusapan eh. Kaligtasan oras ko na to. Hindi, teka lang. Sabi mo kasi hindi kaligtasan ang pinag-uusapan diyan sa Santiago 2 ng 14. Nakasulat nga makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan. Kaligtasan pinag-uusapan diyan, kapatid. Huwag mong baliin ang sitas. Ayun, nakalagay ang linaw-linaw makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan. Kaligtasan ang pinag-uusapan diyan. Sasabihin mo hindi kaligtasan. Sinungaling ka. O sige, magpayag ka, baliin mo. Kaya mo magsalita ng sa akin, oras ko na to eh. O sige, magsalita ka. Hindi ko lang matiis na babaliin mo yung sita, sasabihin mo hindi kaligtasan ng pinag-uusapan. Ang linaw nakasulat na eh. Makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan. Kaligtasan pinag-uusapan dyan eh. Nagsisinungaling ka harapan eh. Nilalason mo mga nakikinig eh. O sige, magpayag ka, lasunin mo. Kay Russia? Kay Russia na lang. O yan. Sige na, magpayag ka na. Napapahiya ka na eh. Huwag mong sabihin hindi pananampalataya ang pinag-uusapan dyan. Ayan ang linaw Ilagay mo sa Santiago 2 ng 14. Ilagay mo. Papahiyain kita ngayon. Ilagay mo, ipakita mo yung 14. Sabi mo hindi kaligtasan ng pinag-uusapan dyan sa 14. Ilagay mo. Mapapahiya ka ngayon. Nakasulat eh. Makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan. Mo nga. Ilagay mo. Mapapahiya ka ngayon. Tingnan mo ang sinasabi dito Makasabi dito, anong pakikinabangin mga kapatid ko? Kung sinasabi ng sino man na siya ay may pananampalataya, ngunit walang mga gawa, makakapagligtas baga sa kanya ang pananampalatayang yan. Ngayon, ang context dito, yung mga kapatid na mga pinababayaan, yung mga dukha, yung mga dukha na walang-wala, in the sight of men to, ibig sabihin, hindi ito kaligtasan na pangkaluluwa. Ang sinasabi dito, yung mga dukha na walang-wala, huwag niyong pabayaan, tulungan nyo.
Sinasabi ni Sinungaling nga ni yan, bro Santiago, Mario, sinungaling. sinasabi ni Sinungaling Santiago, talaga, oh, pambira. Yan nyo. ano Sige ba lang, naman re-rebat yan? natin yan. Sige, re-rebat natin yan. Sige, Tingnan sige na natin. bro, hindi na bro. Oo. Hindi. Gusto ko lang Sige, ng tuloy mo. ng proper, Kung may maniniwala proper sa'yo. forum, bro. Ituloy mo kung may maniniwala yung sa'yo. meron talagang bro, tanungan. Sige na bro, salamat bro. Hindi, ituloy mo. Ha? Kung may maniniwala sa'yo. Sige lang, tuloy mo lang. Baka may maniwala sa'yo rito. Bro, binabali ang sitas eh. Unang-una kapatid, no? O, ba't siya bumaba? Asan siya? Tumakbo na? Unang-una kapatid, no? Sabi niya, hindi raw kaligtasan ng pinag-uusapan sa Santiago 2 ng 14. Balikan nga natin. Pambira kayo, napakasinungaling nyo. Binabali nyo mga nung sitas eh. O, yan o. Tingnan natin. Ha? Santiago 2 ng 14. Kaya kayo, ligaw talaga kayo eh. Niligaw kayo ng mga pastor nyo eh. Yan o. Tingnan natin. Yan o. Anong papakinabangin? Hindi raw kaligtasan ng pinag-uusapan ha. Anong papakinabangin mga kapatid ko? Kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya, ngunit walang mga gawa? Question mark. Makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan? Sabi niya, sabi ni Santiago ha, para madaling maunawaan, maililigtas baga kayo ng pananampalatayang yan? Walang gawa, kaya ba kayong iligtas ng pananampalataya? Kaligtasan ang pinag-uusapan dyan. Kaligtasan. Oh. Kaya nga sa 22, basahin natin sa 22. Sinungaling tong ano na to, pambira to. Kala, ang dami mong ililigaw, pagpapaniwalaan ka, faith alone. Kaya tama eh, maraming beses ka nang sinako eh. Nakikita mo na ang pananampalatayang gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya sa English. And by work was faith made perfect. Oh, ibig sabihin, naging perpekto ang pananampalataya dahil sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Bro Mario, may Kaligtasan ang sinasabi siya sa baba. pinag-uusapan dyan. Bro